Humingi ng paumanhin si Kagome dahil di siya makakapaglinis kaya naisip nilang may kadate ito. At sakto namang dumating si Hojo na nahulog ang regalo tapos niyaya niya ng date si Kagome. Dahil sa sulsol ng mga classmate ay di siya nakatanggi sa binata. Kaya sinabi niya kay Inuyasha na kailangan niyang makabalik ng Sabado kahit di alam ni Inuyasha ang Sabado. Nagbangka sila upang maghanap ng banal na hiyas. Nakita nila ang makakapal na sapot ng gagamba. Nakita din nila ang isang babaeng nahulog dahil sa pag-atake ng demon na iniligtas ni Inuyasha. Ngunit nagalit pa ito sa bida kaya nahulog sila. Galit daw ang babae sa mga demon spider na namemerwisyo sa kanilang bayan. Pero ayaw tumulong ni Inuyasha dahil wala namang banal na hiyas doon ngunit ayaw rin daw magpatulong ni Nazuna sa isang demon. Subalit sa katangahan ay nahulog ito kaya nakiusap si Kagome na ihatid ito sa bahay kahit labag sa loob ni Inuyasha. Nang makita ang priest ay siniko pa siya ng bruha at humingi ng tawad na nagdala siya ng demon sa village. Pero ang priest ay inanyayahan silang magpalipas ng gabi at humingi ng tawad sa asal ni Nazuna dahil isa daw kasi sa mga napatay ng spider demons ang magulang nito. Nag-aalala si Inuyasha kaya sinabi ng priest na di makakapasok ang mga spider demons sa templo dahil naglagay siya ng mga sacred sutra. Dahil nag-aalala pa rin si Inuyasha ay tinukso pa siya ng dalawa kung natatakot sa mga gagamba. Naglalaho na ang pang-amoy ng bida subalit nakapasok na ang mga demon dahil nabihag na pala ang matanda. Kaya lumaban ng mag-isa si Inuyasha ngunit ayaw mag-transform ng Tessaiga kaya natalo siya at tinulungan siya nila Kagome at Shippo. Pagtanggal nila ng mga sapot ay nakitang itim na ang buhok ng bida. Giit ni Mayoga na nawawala ang powers ng half-demon sa tuwing madilim ang buwan. Nagalit si Kagome dahil kung sinabi lang ito ni Inuyasha ay di sana sila papasok sa bayan ng maraming demon. Depensa ng bida na wala siyang pinagkakatiwalaan kaya naiyak si Kagome at saka nagalit ito. Naisip ni Shippo na siya lang ang pag-asa nila ngayon pero natakot lang siya sa isang kaluskos. Pero si Nazuna pala ito na nakiusap na iligtas nila ang priest. Tapos naiwan daw ni Kagome ang bag na naglalaman ng banal na hiyas kaya todo sorry siya pero binigay pa ni Inuyasha ang espada at isinama niya si Shippo pabalik sa templo. Nakuha na ang banal na hiyas ngunit nabasag ito ni Inuyasha at nalaman na ang priest pala ang mastermind. Kinuha ni Shippo ang mga ito ngunit umatake ang priest kaya nakuha ang 4 na piraso sa kasinakal ang bida na nakatakas ngunit tinamaan naman ng sapot sa katalsik din si Shippo. Tapos kinagat nito si Inuyasha para maparalyze at nakita ni Nazuna na isang demon ang master niya. Inatake sila nito pero naprotektahan ng Tessaiga. Saka umakyat si Kagome at iniligtas ang bida mula sa mga sapot at mabilis silang lumabas. At di makasunod ang demon dahil sa Tessaiga ngunit malapit nang mamatay sa lason si Inuyasha kaya hinigop ito ni Mayoga. Tinanong ng bida kung ba't umiyak kanina si Kagome at sagot nitong akala ay mamamatay siya. Nakatulog sila at nakahiga si Inuyasha kay Kagome at sinabing gustong gusto niya ang amoy ng dalaga na nagpakilig kay Kagome. Subalit nagsimulang magwala ang gagamba kaya natanggal ang Tessaiga at nasira ang buong templo. Kinuha nito si Shippo at inalag upang makuha ang mga banal na hiyas na kinain kaya naging pangit. At sinabing ginamit niya lang si Nazuna kaya nagalit ang bata pero kinuha lang ito at nahulog ang espada na nakuha ng bida. Dahil umaga na ay nagbalik na ang demon powers ng bida at pinaghihiwa ito. Saka nagtransform ang Tessaiga at tuluyang tinapos ang kadiring spider demon. Kaya nahulog ang banal na hiyas na nabuo sa katawan nito. At bago umalis ay nagpasalamat si Nazuna sa mga naitulong ng bida. Ngunit habang naglalakbay ay naaalala ni Kagome ang mga sinabi ni Inuyasha pero naging masungit na ito muli habang si Shippo ay merong motion sickness. Isang demonyong may kalawit ang nagtungo sa village ni Kaide kaya tinira niya ito pero nabali ang palaso. Nagtungo ito sa libingan dahil ang pakay pala ay ang mga abo ni Kikyo. Pero di hahayaan ng mga tao kaya pinatunog nito ang nakakairitang kalawit. Ngunit umatake pa rin si Kaide kaya winasak ng demon ang libingan at ang nasa paligid nito. Saka kinuha ang mga abo at nagpakilala itong si Urasuwe bago ito umalis. Nanaginip si Inuyasha na tinira na naman siya ni Kikyo kaya siya nagising. Saka pinagmasdan niya si Kagome na kamukha nito. Pero nang magising ay nasampal siya ng malakas. Kalaunan ay nakita nila si Demon Urasuwe at naamoy ng bida ang kilala niyang dugo. Kaya kinabukasan ay nais ni Inuyasha na magbalik sa village dahil nag-alala siya ng maamoy ang dugo ni Kaide. Ipinakita nito na kinuha ng isang demon ang abo ni Kikyo na maaaring gamitin sa kasamaan. Pero ayaw tumulong ng bida dahil trinidor daw siya ni Kikyo sa pagpigil nitong makuha niya ang banal na hiyas. Ngunit nag-aalala pa rin siya kung anong gagawin ni Urasuwe sa mga abo. Pinipilit ni Kagome na kumbinsihin ng bida pero matigas ito. Kaya naisip ni Kagome na ayaw siyang tulungan dahil kamukha niya si Kikyo. Ngunit nainis si Inuyasha at lumapit ang mukha nito sa kinilig na Kagome kaya itinulak siya. Nagpa siya si Kaide na kalabanin mag-isa si Demon Urasuwe kaya pumayag na rin na tumulong ang bida. Napansin ni Kagome na naaalala ni Inuyasha si Kikyo dahil kamukha niya ito. Pagsapit ng gabi ay sa isang kuweba sila nagpahinga. At dito ay naisip ni Kagome na in love si Inuyasha kay Kikyo. Di maintindihan ni Inuyasha kung ba't di nila itinapon ang abo ni Kikyo upang maiwasan ng ganitong pangyayari. Kaya pinaliwanag ni Kaide na ang libingan ang nagsisilbing alaala
alaala ng isang taong namayapa lalo na at malaki ang naitulong ni Kikyo para sa kaayusan ng village. Naawa si Kagome kay Inuyasha dahil alam niyang nangungulila ito kay Kikyo. Pero nang mapansin ay nagalit sa kanya si Inuyasha. Samantala gumawa ng katawan si Urasui at muling binuhay si Kikyo gamit ang abo nito. Saka inutusan niyang kunin nito ang mga banal na hiyas subalit tila walang buhay ang katawan dahil ang kaluluwa ay na-reincarnate. Nakita nila ang napakaraming clay sa daanan at kailangan nilang dumaan sa mahabang tulay. Subalit dumating ang mga sundalo ni Urasui sa magkabila at inatake ni Inuyasha ang marami nito pero sa kabila ay walang katulong sila Kaide. Napansin ni Urasui na ang kaluluwa ni Kikyo ay na-reincarnate kay Kagome, kaya pinuntahan niya ito at winasak ang tulay upang mahulog sila sa kanya kinuha ang dalaga. Nahulog ang lahat ng kalaban pero nagawang makaligtas ni Inuyasha, kaso sumakto sa kanya ang sasakyan nila Kaide. Muling bumangon ang mga tauhan ni Urasui kaya pinaghihiwa ni Inuyasha ang mga ito. Subalit nalaman niyang nakidnap si Kagome, at nakita nilang umaalis ang mga kaluluwa na ginamit sa puppet. Kaya nabahala si Kaide na baka gawin din ito ni Urasui kay Kikyo gamit ang kaluluwa ni Kagome. Nagsasagawa ng ritual ang witch upang maalis ang kaluluwa ni Kagome at lumipat sa ginawa niyang katawan ni Kikyo. Nagmamadali na sila Inuyasha, samantala lumalaban pa rin si Kagome gamit ang kapangyarihan ng banal na hiyas. Dahil sa malakas na liwanag ay nahanap sila kaagad nila Inuyasha subalit huli na dahil umaalis na ang kaluluwa ni Kagome at nagtungo kay Kikyo. Saka pinag-utos ni Urasui na tapusin nito ang mga kalaban niya ngunit siya ang inatake nito. Biglang nagkasugat si Kikyo at tinanong si Inuyasha kung ba't siya nagtraidor subalit walang maalala si Inuyasha. Sinabi ni Kikyo na dinala niya ang banal na hiyas noon kay Inuyasha dahil pinangako nitong magiging tao siya pero sinaktan siya at kinuha ang banal na hiyas. Kaya lumapit ito at inatake si Inuyasha ng kanyang kapangyarihan. Saka kinuha pa ang pana at muling inatake ang bida. Pero pinagpipilitan ni Kaide na hindi ito ang kalaban nila pero ayaw makinig ni Kikyo. At upang makabalik si Kagome ay hiniling ni Kaide na wakasan ng bida ang peking reincarnation ni Kikyo kaya nang umatake ito ay sinalag niya ng Tesaiga subalit natalo siya at tumama ang palaso. Ngunit umalis ang kaluluwa sa katawan niya dahil binabawi ito ni Kagome. Kaya tumakas si Kikyo na may natirang kaluluwa. Giit ni Urasui na ang pagkamuhi ni Kikyo ang nagpapanatili dito tapos naging alikabok na siya. Sinundan ng bida si Kikyo na iniligtas niya sa pagkahulog saka hiniling na bumalik na siya kay Kagome pero tumanggi ito at nais na mahulog silang dalawa subalit ito lang ang nahulog. Naalala ni Inuyasha na isang magiting na priestess si Kikyo at nais niya rin ang banal na hiyas pero di siya nito pinapatay. Isang araw ay pinanood niya ito habang naliligo. Pero alam ni Kikyo na nanonood siya kaya tinawag siya nito at sinabing ayaw niyang patayin si Inuyasha dahil isa lang itong half-demon. Mula noon ay naging malapit na sila sa isa't isa hanggang sa magkamabutihan. Subalit isang araw ay inatake na lang siya ni Kikyo kaya sa pagkakaalam ni Inuyasha ay siya ang tinraidor. Nagising na rin si Kagome samantala di na malaman ni Inuyasha kung anong saysay ng plano niyang maging full demon. Nagtataka si Kagome dahil sinasabi nila Inuyasha at Kikyo na tinraidor nila ang isa't isa. Nag-iisip si Miruko kung saang direksyon pero nang marinig ang chismis sa magandang babae ay doon siya nagpunta pero isang tita pala ang nandoon. Narinig niya rin sa usapan ng anak ng feudal lord sa lugar na sinapian kaya nagtungo siya upang tignan ito. Napansin niya ang Buddha at sinabi ng lord na binigay lang ito sa kanya. Pinagbili ng monk na isarado daw nito ang gate at kahit anong mangyari ay huwag siyang sisilip. Nagbanta si Miruko na umalis na lang ito ng mapayapa. Subalit nagalit ang demon whistle mula sa Buddha na agad na umatake at nakita ang banal na hiya sa noon nito kaya nang sumugod ay pinalo ito ng staff at naririnig ng mga tao ang halimaw pero sumunod ang feudal lord sa monk kaya di sila sumilip. Pagsapit ng hapon ay nalaman nilang ang whistle ay sinapian ng demonyo at ang monk ay umalis kaagad pagkatapos ng trabaho. Ngunit kinuha nito ang mga gamit at 3 kabayo bilang kapalit ng serbisyo. Naligo muna si Miruko nang makita niya si Kagome na meron din banal na hiyas. Giit ni Kagome na huwag siyang manilip pero si Inuyasha ang sinasabihan nito. Nagtataka si Shippo kung ba't di sila magkakasabay na naliligo tulad ng kanyang mga magulang. Saka nagtanong ito kung hanggang saan na ang ginawa ni Inuyasha kay Kagome kaya nilamutak ang kanyang pisngi. Napasigaw si Kagome kaya sumugod si Inuyasha pero binatukan dahil mga unggoy lang pala ito. Samantala plano nila Miruko na makipagtulungan sa Tanuki. Giit ni Hachi na gamitin na lang nito ang kanang kamay pero ayaw ng monk dahil mamamatay daw ang lahat. Kaya nag-transform ito na malaking bato na tinamaan si Inuyasha sa kinuha ni Miruko si Kagome. Sinuntok ng bida ang Tanuki at natakot ito sa Tesaiga ng bida. Kaya ginamit ni Miruko ang kamay at hinigop ito na tumama sa bato. Saka pinakawalan niya na si Kagome
Kagome dahil ang banal na hiyas lang ang pakay niya. Nagtataka si Inuyasha kung anong ginawa ng monk. Napagtanto ni Kagome na ninakaw ang bike niya pero mas nag-alala sa kanya ang nahiyang Inuyasha. Ngunit nang sinabi nitong nakuha din ang banal na hiyas ay nagalit ang bida. Kaya nagmadali si Inuyasha na hanapin ang monk at nakarating sila sa isang bayan pero pinagtitinginan na sila ng mga tao. Busy si Miroko sa pambababae nang dumating sila Inuyasha. Pero nagtungo ito kay Kagome at niyaya siya ng date na ikinagalit ng bida. Saka nagpahabol ito kaya inatake niya na sinalag naman ng staff. Pinanood sila ng mga tao at naisip na pumapatay ng demon ang monk. Naisip ni Kagome na di naman mukhang masama si Miroko. Saka umatake si Inuyasha na nagagawa nitong masalag. Hanggang sa madulas siya kaya napatalsik ng bida ang staff. Subalit tumakbo ito at sinabing umalis ang mga tao kung ayaw nilang madamay. Dahil gagamitin pala ni Miroko ang kanang kamay kaya hinigop ang lahat ng mga bagay kaya ginamit ng bida ang espada para di siya mahigop sa loob ng wind tunnel subalit napakalakas ng puwersa ngunit lumabas si Kagome kaya isinara ng monk ang wind tunnel. Dumating si Inuyasha kaya sinabi ni Kagome na di ito masamang tao. Pero nang mahawakan nito ang puwet niya ay inutos na patayin na ito ni Inuyasha. Kwento ni Miroko na kinokolekta niya ang mga banal na hiyas upang mapatay niya ang isang demon na si Narako na may kagagawan din sa wind tunnel sa kanyang kamay. Dagdag pa nitong 50 years ago ay kalaban ng kanyang lolo si Narako na paiba-iba ng anyo. Pero nang gumamit ito ng katawan ng babae ay natalo daw ang kanyang lolo na isang manyak. Kaya nalagyan ito ng wind tunnel na sumpa at naipasa ito hanggang sa apo. Habang tumatagal ay lumalaki din at lumalakas ang wind tunnel kaya kailangan niyang patayin si Narako bago pa siya higupin nito. Muntik na rin daw mapasa kamay ni Narako ang banal na hiyas noong pinatay nito ang priestess. Kaya naisip ni Inuyasha na nagbalat kayo si Narako upang gawin silang magkaaway ni Kikyo sa layuning makuha nito ang banal na hiyas. Dahil dito ay sinabi ni Kagome na magtulungan na lang sila. Subalit nag-request pa ang monk na magkaroon ng mga anak kay Kagome upang may magpapatuloy ng misyon kung sakaling mabigo siya pero di pumayag si Inuyasha. Kaya tinanong ng monk kung in love ba ito kay Kagome. Giit ni Inuyasha na taga-detect niya lang ito ng banal na hiyas na ikinagalit ng dalaga habang pinapanood lang sila ni Shippo. Isang lalaki ang hinahabol dahil kinuha niya ang piraso ng banal na hiyas pero ginamit nito ang scroll kaya dumating ang mga demonyo na pinagpapatay sila. Dahil nilagay pala ito ng artist sa sisidlan ng ink. Nakita nila ang mga bangkay at nalaman nila Inuyasha at Miroko na kagagawan nito ng mga demon na may banal na hiyas. Pero ayaw magkasundo ng dalawa kaya umalis si Miroko. Binabasa ni Inuyasha ang liham sa kartero kaya pinada pa siya ni Kagome. Giit ni Inuyasha na naamoy niya kasi sa ink ang isang demon. Baka daw type ni Kagome ang monk kaya pinagselos siya ng dalaga pero di pala nakikinig ang bida. Tatanggapin na sana ng isang feudal lord ang artist na may banal na hiyas pero nalaman nila ang plano nito kaya itinaboy at binugbog. Pero pinigilan sila ng prinsesa kaya di pinatay ang nabighaning lalaki at sa halip ay tinapon na lang sa ilog. Isinumpa nitong magiging isa siyang feudal lord at gagawing asawa ang prinsesa. Subalit nakita siya ni Inuyasha dahil naamoy ang ink na may dugo. Kaya tumakas ang artist at pinalabas ang demon sa scroll saka ito tumakas habang abala si Inuyasha sa pakikipaglaban. Subalit nang mahiwa niya ito sa gitna ay sumabog ang ink na may dugo at dahil sa malakas na pang-amoy ay nahilo ang half-demon. Nagbabala si Miroko pero ayaw maniwala ng bantay dahil blessed daw ang mansyon ng isang high priest. Subalit dumating ang sinasabing mga demon na pinagpapatay sila samantala ang artist ay nananaginip sa kanyang silid na sinakal daw siya ng prinsesa. Handa nang protektahan ni Miroko ang prinsesa pero tumigil ang mga demon nang magising ang artist. Tapos nagbalik ang mga ink sa loob ng kanyang sisidlan kaya naisip na kumilos ito habang siya ay natutulog. Natuwa ang feudal lord dahil pinrotektahan ni Miroko ang anak nito. Ngunit sinamantala ito ng monk para makascore sana pero dumating sila Inuyasha at pinag-usapan ng artist na gumagawa ng ink demon pero nagseselos pa rin si Inuyasha sa monk. Pagsapit ng gabi ay binalak nilang patayin si Miroko upang kunin ang banal na hiyas pero natalo sila nito. Tapos nalaman na patungo ang feudal lord sa artist kaya mabilis siyang umalis na hinabol nila Inuyasha. Sumugod ang mga tauhan ng feudal lord pero napakaraming drawing ang pinalabas ng lalaki at pinagpapatay ang mga ito. Mabuti na lang ay nailigtas nila Inuyasha ang feudal lord. Pero nahilo na naman sa amoy ng ink kaya iniligtas sila ng monk. Saka hinigop ang lahat ng ito gamit ang kanyang wind tunnel. Subalit gumawa pa ng Hydra Ink Demon ang artist at inatake sila nito. Nakita ng dalaga na nasa lagayan ng ink ang banal na hiyas. Kaya sumakay ang bida ngunit sinugod siya ng maraming demonyo na kinalaban niyang mag-isa tapos binugahan pa siya ng apoy ngunit pinrotektahan siya ng Tesaiga kaya tumakas ang artist at nahiwa niya ang sisidlan kaya naglaho ang Ink Demon. Subalit ginamit ng lalaki ang sariling dugo ngunit masamang ideya ito dahil hinigop siya hanggang sa maglaho. Nakita ng monk na delikadong hawakan
ng ink subalit baliwala ito sa dalaga, saka napagpasyahan nilang si Kagome ang magtago nito. At sa isip ni Miruko ay napapahanga siya dahil nagawa ni Kagome na ma-purify ang banal na hiya sa pagdampot lang nito. Kinabukasan ay opisyal nang naging kasapi si Miruko at naiisip nilang mabait si Inuyasha dahil di ay nito pinatay agad ang artist.